Ayan, isang magandang umaga po sa ating lahat mga kababayan. Ayan po. Shout out po sa inyong lahat sa buong mundo at saka sa buong Pilipinas. Ayan, Merry Christmas advance po sa inyong lahat. Naway maambunan nyo po ako sa itong darating na Christmas. Sana po maambunan nyo ako. Maambunan talaga. Maambunan ng iyong pagmamahal at suporta sa aking YouTube channel. Naway patuloy niyo pong suportahan ang aking munting channel mga kababayan. At huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe at pindutin na rin ang notification bell button para lagi po kayo updated sa aking mga videos. Ayan, shoutout po sa Team Canada, Team Pinas. At shoutout din po kay Proyin TV. At higit sa lahat, especially po sa ating mga kababayang OFW na mga matyaga at masisipag kahit nasa malayong lugar. Ayan po, ingat kayo at ayan, God bless po sa inyong lahat. Samahan niyo po ako sa aking bahay itong araw na ito. Ayan po. Ayan po, tayo po ay nasa Imiga Mall. Yan, atin mo nang alpasin yung mga sunod-sunod na nagsidatingan. Ayan po. Hindi na po natin gamit yung pang content na in-order ko sa TikTok kasi masyado pong magalaw. Baka mag-order po ako ulit yung pangdikit lang po dito sa salamin. May nakita po ako noon na sa delivery van, mukhang po siya, matibay. Mag-order po ako noon pag napunta po ako sa pinsan ko kasi hindi po ako marunong mag-order noon sa online. Ayan, ito po yung RDO ng delivery ng mga fresh na gulay, mga karne, kung ano-ano pa. Ayan, dito po tayo sa kabilang RDU. Yung pababa. Ayan, medyo madilim po siya. Ayan po. Wala po tayong mga parkingan. Halo ko na. Ayun, nagagalit na yung sa likod. Ito, thank you Lord, meron. Dito po tayo. Tayo po ay bababa. Ayan, para makita po natin yung ayan po mga kababayan, natagalan po tayo sa isang bag na stick. Problema po sa mga nagpa-schedule, hindi po preparado. Kung naka-prepare po sana pati dyan sa branch,
hindi po tayo maabala. Kanina pa po ako gutom. Dapat kumain po muna ako kanina, mga alas 11 pasado bago ako pumunta dito. Inamadali ko po kasi to dahil para pagkatapos kakain muna ako. Kasi trabaho first before anything else. Kaso nagkasabit-sabit. Kaya sumakit na po ang ulo natin. Hindi po kasi ako sanay na late na kumain. On time po akong nakain kaso wala tayong magawa kasama sa trabaho. Mga hindi na-ready na mga dapat ginagawa. Hi, Diyos ko Lord. Tapos pagdating po sa site, tayo pang mahihirapan. Kung sino-sino pa pong kinokontak. Ayan po, at tayo po ay kakain po muna. Dahil pagkatapos kumain, pahinga po konti, tayo po ibabalik na sa office dahil may biyahe pa po ako. Siningit ko lang po yung biyahe na yun. Nakiusap lang po sila, pero hindi pa ako naka-schedule sa kanila ngayon. Iba po ang ko. Pero isa din po kasi sa mga boss yun dito. Ayan, pagka inutusan po tayo, kahit ano pa man yan, sundin po natin. Dahil kasama po sa yan. Pero pag hindi po pumayag ang boss ng department namin, hindi po natin pwede maisingit yan. Kasi may mga schedule nga po. Kanya-kanyang schedule. Ayan, dito po tayo sa po ngayon, Meralco Avenue. Tayo po ay kakain ng pares dahil masarap po ang pares doon, yung balat, at medyo nakakatipid po tayo doon. Yan po, dito tayo sa PC Supermart. Ayan, may Jollibee po dyan. Ayan po yung PC Supermart, napakalaking logo po sa taas. Ayan. Ayan, naka-stop po tayo.
Ayan, ng Diyos, nagguna. Ayan po, dito po tayo kakain ng ano, kasi masarap po ang pares dito. Sa yung kanin niya medyo matigas. Ayan po, marami pong kumakain dyan. Ayan o. Ayan po tayo kakain. Papark lang po tayo dito. Ayan. Ayan, thank you Lord. Nakakain na din. Nawala na din ang sakit ng ulo. Ayan. Tayo po ay bibiyahe na. Kakaiba na po talaga ang Metro Manila ngayon. Kahit saan ka umikot, dumaan, halos puro building na po yung makikita. At yung mga squatter po, dahan-dahan na pong inalis. Nilagay po sa mga ano, mga probinsya. Ayan. Yung iba mga malalayo, kaya ang ginagawa, bumabalik pa rin ho kahit na pinaalis. Mas na may bahay na, bininta pa. Kasi nga po wala pong hanap buhay. Saan po sila inilipat? Malayo po sa kanilang hanap buhay. So ganun po nangyayari. Kaya ayan, shoutout po sa ating mga kababayan na ininirahan po kung saan. Shoutout po sa inyo. Ako sorry, tumira din po ako madalas sa squatter. Dati tumira po ako sa Luzon sa Tandansora. Nung sinabi po na paalisin na, kasi nangungupahan lang po tayo, kasi widening, automatic alis po kagad, wala nang kuskus balongos. Ayan, awa ng Diyos ang umalis. Hindi naman pala na idiretso yung widening, yung kabuuan, hanggang ano lang sa may congressional. Ayan, mahaba po ang ano, traffic. Ayan po, dito po yun sa ano, Pasig area. Yan po, Pioneer. Yan no, Pioneer Heights. May ano po dyan, Misco Company. Misco kayo.
Ayan po. Napakaganda po at malinis po ang kalsada, maluwag. Ayan. Ito po yung Kalayaan Bridge. Bagong tulay lang po ito. Kinunik po sa BGC. Ayan po ang ganda po ng view ng para yung napuntahan ko po sa Saudi, sa Al-Kubar. Ganito po yung itsura ng mga building. Ayan, shout out po sa ating mga sadik. Ayan, sa mga kapwa natin Pilipino, lalo na po sa mga ibang lahi. Alatul malum, Mia Mia, Mapi Muskil. Ayan, nakaranas po tayo dyan sa Saudi ng 7 buwan na hindi po tayo sumahod hanggang nakauwi. Ayan, shout out po sa lahat ng Saudian. Shout out po sa inyo mga moder. Ayan po. Papasalamat po tayo sa Diyos at kahit pa paano nakauwi sa ating nayon. Ayun nga po, nung nakaranas po ako sa Saudi. Total nasabi ko na rin po yung Saudi na banggit ko. 2015 po yun, January 19 po ako dumating doon. Okay naman nung una, natatakot kasi siyempre gano'n nga mga kwento, mga pagdating po, unang sahod po namin, nakaranas din po talaga kaagad ng bitin na sahod, halos 2 weeks. So awa ng Diyos, siyempre unang sabak talagang malulungkot ka, bago ka pa lang, tapos bitin na kaagad ng sweldo. So parang madidismaya ka sa ganung sitwasyon. So nung sumahod na, at least napawi po yung kalungkutan. Ganun lang po ang kaligayahan natin, kahit sino po siguro, dahil pupunta ka sa bayan, sasakay ka ng taxi, tapos bawat isa 5 riyal, mula po Camp 14 sa Jubil hanggang doon sa hanggang doon sa bayan ng Jubil. Tapos siyempre doon papadala ka ng pera, tapos sa anak mo, tapos kakain kayo. Yun lang kaligayahan. Pero masarap din ang karanasan sa Saudi kahit ganun pa man nangyari. May mga Saudian na mga mababait. Nagka-problema lang ko siguro na bandang huli, imbis na malapit na matapos yung 2015, simula po September yung BT na 3 buwan na hindi sinahod, hanggang September nabigay po sa ng September na buwan ng 2 buwan na sahod. Tapos yun, mula po noon hanggang April wala na, hindi na po sumahod. Kaya ang nangyari, ang dami na pong Pilipino na nag-uwian. Siguro okay naman ang kumpanya, updated naman po siguro sa sweldo. Problema lang yung siguro mga moder, yung mga staff sa kumpanya,
baka doon lang nagka-problema. Kaya ayun, sa awa ng Diyos, 7 buwan po tayong hindi nakasahod hanggang umuwi ng 2016. April 5 po ako umalis doon, April 6 dumating po ako ng Pinas. Pag boarding po namin sa Damam, siyempre marami pong kababayan natin na nag-boarding po doon, karamihan. Yung rectang flight ang sinakyan namin, Philippine Airlines yata, yung malaking aeroplano. Tapos yung kasama ko po doon, si Big T Boy, nag-Big T doon sa circle sa unahan pa ng Jobel, dahil hindi na nga sumasahod, buti na agapan na ibang lahi. Ayun, yun po yung kasama ko sa pag-uwi. Siya po naibigay po lahat ng sahod niya kasi pinuntahan po yun ng mga pulis, tapos mga media, yun, pati yung project doon, mga Amerikano, lahat po ng sweldo niya naibigay po yun sa akin, wala. Kaya nung nag-boarding kami sa Damam, kwento siya ng kwento, si Randy po ang pangalan nun, kalimutan ko apelido. Shout out sa'yo Randy Boy, si Big T Boy. Kwento po siya ng kwento hanggang may isang kababayan po natin na hindi po nagpahalata na siguro nakaramdam ng awa yun sa akin, kasi alam niya na wala talaga akong kapiso-piso. Hindi ko po nahalata yung sinasabi niya na papahiwatig siya sa akin. Sabi niya sa akin, kabayan, samahan mo ako, gusto mo bang mag-yosi lang ako, samahan mo ako sa taas. Sabi ko, hindi ako nag-yosi, kabayan. Sabi niya, sige, saglit lang, samahan mo lang ako. Hindi ko na-gets yung sinasabi niya, pero naintindihan ko, pero hindi ko gets yung ibig niya sabihin. Ayun, hindi ako sumama. Tapos sabi niya, kabayan, naihi ako, samahan mo na akong umihi, baka naihi ka rin. Sabi ko, sige, total naihi din ako. Ayun, pagdating doon sa loob ng siya, sabi niya, kabayan, kawawa ka pala. Wala ka palang pera dyan. Sabi ko, wala talaga, kabayan. Sabi niya, tara, kasi maraming tao sa CR. Sabi niya, tara, samahan mo ako sa taas. Hindi pa kami nakakit sa taas, sa yung cigarette area. Inabot na niya sa akin kasi nakasunod po ako sa kanya. Inabot niya na sa akin, dito ako sa likod, ginanon niya. Sabi niya, ayan, pagpasensyahan mo na yan. Ayan po mga kababayan, total na pag-usapan na po natin ang karanasan ko sa Saudi. Nung dumating po ako sa Saudi, dyan po yata ako sa exit 17 po yata yun. May po dun, hindi ko po natanda masyado. Basta ang project po namin nung dumating ako, yung open canal po dun sa harapan tapat ng King Abdul Hospital, kung saan po may sumabog na trailer ng araw na marami pong namatay daw, nakasundaluhan. Pinoy daw po ang driver. Ayan, tapos yun nga, karanasan ko sa Saudi, 7 buwan po hindi kami sumahod mula po September, October, November, December, January, February, March, April. Kasi April 5 po ako umuwi, 7 buwan nga po. Napakasakit po na karanasan. Pero yun nga po, ang dami namin pumunta ng polo. Bis na gusto po namin sana kahit na magkabitin-bitin yung sahod, ay tapusin namin yung aming 2 years na kontrata. Total mahigit na 1 taon. Ilang buwan na lang bubunuin. Ang problema, pero 7 buwan na talaga hindi sumahod. Gutom na po kami.
At yun po yung kasama ko umuwi, si Randy Boy, si Boy Bigti, taga dyan po yun sa Pandi Bulacan yata. Halos boundary na ng Pampanga. Nagbigti po yun dahil sa wala na po kaming halos makain. Tapos yun, naibigay po lahat ng sahod nun kasi pinuntahan po yun ng mga media, police, tapos yung kontraktor, yung mga Amerikano, lahat po ng mga model. Naibigay po ang niya, sweldo. Ako, ticket lang po ang binigay sa akin ng polo. Bali tulong ng polo ng Saudi sa Jubil. Kung susumahin po ang sweldo ko, kasi 1, 2 plus 3 ako, yung 6 na buwan nasa po 90,000. So mahigit po 100,000 kung ibinigay po nila yung sahod ko na 7 buwan. Kaya medyo napaluha po talaga ako. Kahit ngayon nagko-content pa ako. Tapos ngayon nung nasa kami Damam, nag-boarding kami. Kwento yun ang kwento yun si Boy Bigti, si Randy, yung taga Bulacan. Shout out sa'yo Boy Bigti, Randy Boy. Ayan, di ko na po banggitin ang kumpanya sa Saudi na pinasukan namin. Kwento ng kwento. Nagtatawanan po sa boarding sa Damam, kung saan kami nag-boarding. Ang sinakyan po namin Philippine Airlines. Ayan, shout out po sa taga Philippine Airlines. Rekta po yung ang biyahe namin, 10 hours ang biyahe hanggang dito sa Pilipinas. Yun, kwento ng kwento. Nagtatawanan sila. Pati yung ginawa niya, nagbigti siya, pinagtatawanan siya sa mga kapwa nating kabayan. Ako tahimik lang ako. Tapos yun, may isa palang kabayan natin na naawa siguro kasi tanong siya ng tanong. So wala palang siya kabayan, walang pera. O kabayan lang, ticket lang yung binigay sa kanya. Ayun, tapos sabi niya, kabayan, samahan mo akong mag-UC sa taas. Hindi, naintindihan ko siya pero hindi ko ma-gauge yung kung anong plano niya o kung anong ibig niya sabihin. Sabi ko, hindi ako nag-UC kabayan. Sige, kahit hindi, samahan mo lang ako. Hindi ako sumama kasi masakit niyang ulo ko sa yung iniisip ko na ang laking pera na nawala sa akin. Tapos sabi niya, kabayan, naihi ako, samahan mo ako, baka naihi ka. Tama-tama, naihi din ako. Sabi ko, sige kabayan, samahan kita, total naihi din ako. Pagdating sa loob, di umihi kami, ang dami ding nasa CR. Sabi niya, samahan mo ako mag-UC sa taas. Samahan mo lang ako, basta may kasama lang ako. Di, wala na akong magawa. Ito yun siguro yung paraan niya para sumama ako sa area kung saan po mag-UC. Di, sumunod ako sa kanya. Bigla niyang inabot sa akin yung 150 real. Sabi niya, kabayan, alam ko naman wala kang pera, pagpasensyahan mo na yan para may ka. Dating mo sa airport sa Pinas, pabarehan mo sa airport para may pang taxi ka, mag-taxi ka na lang. Ayun, kababayan po yun ni Pangulong Duterte, taga Davao po siya. Ayan po kabayan, kung sino ka man, hindi kita kilala, sana marami ka pang matulungan. Shout out po sa iyo. Ayan po, maraming salamat sa mga viewers, sa mga followers at saka subscribers. Naway patuloy niyo pong suportahan ng aking munting video. Ayan po, bye bye, God bless po.